92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Magandang afternoon, mga Ka-Vibes sa Metro and Mega Manila. Happy Hump Day Wednesday sa inyo pong lahat, mga Ka-Vibes. Siyempre naman, hindi ko makakalimutan na batiin ang lahat ng mga nagpapa-number 1 sa atin saan sa 101.9 FM Radio Davao City, sa 89.5 FM Radio Davao del Norte, sa 102.3 Baguio at sa Bacolod. Ang lakas-lakas po natin dyan, lalong-lalo na yung mga nasa may La Union area, sa Ilocos Sur, nakatutok din sila sa ating lahat, sa Jensen sa 97.5, and sa lahat ng mga Ka-Vibes natin all over the world, dahil live na live din tayo sa ating 923 FMR Manila social media pages. Yan po, hanapin nyo sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X, sa TikTok, ganon. Siyempre naman, kapiling kabonding ang nag-isang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho. Jaiho na naniniwala sa kasabihan na ang babaeng may ngiting matatamis, bagong release sa 4Ps. Gano? Di ba no? Ang babaeng malungkot naman, Shak, talo sa tongis. Hindi mali. O in fairness alam mo kayo nakalive ako sa TikTok ko, uso pa rin pala yung mga paweteng, mga ganyan. Kasi may barkada ako, sabi niya, uy, si nanay nasa labas, tumataya sa wedding. Paano nanalo kahapon? Sabi ko, nakamagkano? Mga 5,000 daw. Tapos ngayon, bumasok ng bahay, sakto si nanay. O nay, balita ko nasa weddingan ka daw. Oo, wala. Mahina ngayon. Nanonood na lang tayo ng laro-laro pick. Diba? Pagka natalo na, magmumurit-muriutang ka na lang. Tapos, nood-nood ka na lang. Tapos iisipin mo, sayang, no? Kung pinangkain ko talaga to. O talagang in-enjoy ko na lang na binili ko yung gusto ko, yung parang na-excite pa ako kasi may darating sa akin na gift, yung unexpected, yung, ewan ko ba, tayo mga Pilipino, natutuwa pa rin tayo sa pagbubukas ng parcels natin, di ba? Tayo naman yung umorder, di ba? Parang feeling natin lagi merong special present. May gano'n. Diba? Pero dahil 326, mas masaya to kung hindi lang ako mag-isa. Masaya to kung magchichikahan tayo, diba? Alam niyo po, nakakatuwa kasi nung nilaunch sila sa hashtag dati, ako ata nag-host nun, diba? Sa may 14th floor. Kasi nasa sa second batch kayo, diba? Na nilaunch, oo. Tapos syempre nagsama kami sa mga sorpresa truck, ganyan. Yung mga kabataan namin na parang talaga kalahat ng mga racket sa ABS-CBN before, hindi namin yan hihindian. Diba? Kahit magkano yan, go kami yan. O, nagpapakilala kasi. I-welcome po natin, Bibida, sa pelikulang Drag Me Daddy. Ang tari naman talaga, title pa lang. Parang hindi ko alam kung mag-iinit ba. Ano ba talaga mangyayari? Eto na, i-welcome natin Kid Yamba! Hello! Hello. Parang first time din kitang may interview sa programa. Dito? Sa radyo ha? Kasi di ba, sa MOR ba na interview? Oo. Talaga? Oo naman. Totoo Long ba? hair pa ako noon eh. As in, Oo. yung yung mga bagong-bago pa talaga. Oh, tsaka nung nag-movie sa To Love You, Yen Santos. With ako. Yen Santos, Tapos yes. yung pamilya ko, kami nila Jairus. Ay, Chong oo Joey. nga. Sa MOR nga yun MOR dati. din, Grabe kasi sobrang tagal na, di ba? After nung pandemic, nung nagsara, hindi kami nabigyan ng prangkisa. Nagkahiwa-hiwalay kami mga magkakapamilya, yes. Pero syempre, una sa lahat, congratulations with Thank everything that is happening to sa buhay mo, sa career mo, di ba? Pero alam ko na parang hindi madali, pero trinabaho ng bonggang-bongga. Unahin na natin bago yung pelikula mo. Syempre, congrats. Sabi ko sa kanya kayo na off the air, mga kapamilya at mga ka-vibes, nag-a-avail at bumibili talaga ako ng perfume brand niya, which is ang tawag ay Daman. Daman, yan. Alam nyo, kayong mga kalalakihan, itry nyo, guys. Oo, sa mga estudyante ko dyan, sa mga estudyante ko dyan, itry nyo. Tawag dito, nasa 1,000 plus kasi siya, 1,1, 1,2. parang ganun. Parang ganun yung price niya. Isang bote lang siya, pero sobrang bango. Paano ka nag-come up na magkaroon ng negosyo, Kid? Nag-start yung Daman like 2022.
Ayun, patapos pa lang yung pandemic. Yeah, Oo, ayan. Pero hindi siya perfume muna. Ano siya, the Man Bar soap. Acne soap. Acne soap siya nag-start. okay. And then, nagkaroon ng toner and serum. Tapos, perfume. Ay. And then, ngayon, may t-shirt na siya. Antaray. So, t-shirt CEO ka na din, ganyan, di ba? Hindi naman, hindi. Kasi ako fan ng mga ganun pag tinawag yung CEO. Di ba kasi ngayon sa TikTok, di ba, para Oo. pag nagkaroon lang ng negosyo, CEO na, anong gusto mo itawag sa'yo? Brand owner? Negosyante lang. Negosyante, ayan. Negosyante So, paano ka nag-come up? Kasi di ba, aminin natin ha, nung panahon ng pandemya, marami po talaga ang yumama, naging milyonaryo, may iba pang naging bilyonaryo, dahil sila po ay nagkaroon ng mga skincare brand, businesses, ganyan. Oo. So yung sa'yo, pumalo din naman kasi nakikita ko, sabi ko, Antaray, ang galing ni Kid pagdating sa marketing. Yung mga friends niya sa hashtag talagang sinusuportahan din siya. Tapos nakita ko, minsan nga hanggang madaling araw naka-live. Naka-live Meron kay- kami, everyday. Oo, yes. Everyday yan. Sa TV. Ikaw lahat yan? Oo, dalawa kami ng pinsan ko actually. Talaga? Dalawa lang kami. Talaga? Tapos, yung sales team ko, everyday yun. Hanggang madaling araw. Talaga? Everyday. O, bakit paano from mga serum, from toner, ganyan, napunta ka sa perfume, sa mabango? Kasi nung una, kasi ang plan talaga namin sa Daman is parang Daman Essentials. Lahat ng kailangan ng panglalaki. Deodorant, mga Ganyan. ganyan, oo. Ngayon, nung nag-start kami sa soap, toner, serum, parang sobrang hirap ng market para sa lalaki mag skincare. Actually. Parang hindi ganun pa ka Open. open ang Oo. mga lalaki sa Totoo. skincare, di ba? Oo. Ngayon, sinurvive lang namin siya ng 1 year, I think. And then, nag-add lang kami ng perfume. Then, nag-focus kami sa perfume. Nakita namin, uy, parang dito na papunta yung natin, Brand. yung brand. Oo. Ngayon, balak namin mag-exit na sa skincare and then focus muna kami sa perfume kasi ito yung parang pinakamalakas ngayon. Pero dahil ilang taon na rin, 4 na taon na kami. Tapos naglabas naman kami ng plain t-shirt na white and black na pwede mong pang bahay or Pang-alis. pang tuck-in, yung ganyan, Yes. pang suit, Oh, yung mga yes. rib Oh, type. yes. Oo. Yun ang Wow. The Man Essential. Parang ang pinaka-purpose nung sa The Man is mga timeless piece. Actually. Kasi 'di ba pag may malogo, parang hindi siya Hindi, tsaka sa trabaho din natin talaga, fan tayo ng mga plain. Plain. Yan. Oo, Plain kasi lang. syempre 'di ba yun lang yung parang magandang ulit-ulitin. Kapag kunyari ito may may design siya. Yan, hindi mo na siya actually wala namang rulings, wala naman talagang ganun. Pero kasi 'di ba dahil nga pinapakita tayo sa mga videos, sa TV ganyan, parang part of us para mas magkaroon tayo ng premium, 'di ba, na dapat hindi tayo umuulit ng damit. Hindi ka Oo. uulit. Pero 'di ba sabi nga nila, natuwa ako kasi merong interview ako napanood sa isang artista na parang walang masama sa pag-uulit ng damit. Pero kasi syempre, aminin naman natin, napakamapanghusga kaya ng sambayanan, di ba? Oo naman. Sa totoong buhay, no, madaling Totoo sabihin, lang. pero mapanghusga talaga na parang ikukumpara pa na, di Ayan ba sinuot ulit. niya na yan Oo. ulit? O, favorite niya siguro yan. O, ganun. Ang ending na blind item pa, di ba? O, ganyan. So, maganda yung mga ganyang pieces, mga plain and simple. O, kamusta naman? How's the business right now? Okay. Kasi hindi madali, aminin mo. Nakakapagod. Kumbaga, parang akala ng mga tao pag negosyante ka, business owner ka, businessman ka, parang nakahiga ka na lang, pumapasok ang pera. Hindi ho ganon. Hindi ganun. Kumbaga hindi ka papatulugin talaga ng pag nagnegosyo. At saka parang Ano mas masakit sa ulo, business o jowa? parang parehas eh. Kasi parang ang turing ko kasi sa negosyo, parang anak mo siya yes. na kailangan mo siyang palakihin. Totoo. I-guide mo siya ng tama. Siyempre, pag negosyo mo is pinabayaan mo, sa sabog or sooner, mawawala lang din. Diba? True. So, kailangan tutok ka din. Correct. Step by step ang galaw. True. Bawal yung biglaan. Ganun. Totoo. Dapat lahat dumaan sa tamang Tamang proseso. proseso. Tsaka dapat, Yes. kumbaga malinis ka, marunong ka complete ka sa papeles, sa Actually, company. alam mo ako yan talaga yun sa mga papers. Yun yung pinaka naging malaking mistake ko siguro dun sa mga ibang business ko. Pero syempre, 'di ba, one step at a time. Kasi syempre nung time ng pandemic, nag-start din ako magnegosyo. Parang inisip ko lang na parang sige lang para makatulong ka lang sa kapwa mo, pero hindi pala ganoon. Dapat ganun. lahat in papers pala. So at lahat. least naayos ko na. Kaya importante rin paalala lang sa mga gusto magnegosyo. Importante din na dapat meron kayong may lawyer kayo. Lawyer, oo. Ganyan, lahat dumadaan yung papeles talaga. Lahat. Ako, buti na lang lately, natututunan ko na siya. So, ikaw din, kumpleto ka na sa mga Kompleto tao. na ako. Wow, Oo. congratulations. Thank you, Jayo. Thank you. Perfect. O, diba, agad-agad, pagiging isang entrepreneur. Magabalik po tayo dito sa May Puhunan.
Hindi ito may puhunan. Hindi yun, Hindi pala, ay, sorry. Akala ko may puhunan to, di ba? Isa na naman pong negosyante ang nakawende, charing. Oo, di ba? Pero yon, congrats. Eto na. Gusto ko ring sabihin sa'yo na antaray ha, nung panahon na, di ba, syempre nawala ang hashtag, nawala yung sa Showtime. Pero isa ka sa nakikita ko, ikaw, Nico, Tom, si Sus. Ayan, si Sus ang kasama ko sa Japan nung kailan. Nag-Japan, nag-show kami, ganyan. Natutuwa ako kasi parang nilibot nyo ang buong Pilipinas halos or kung saan kayo pumupunta para mag-perform, para mag-show. Oh, racket. Oo, di ba? Buti na lang. Kasi syempre, nung nawala yung Showtime, feeling ng lahat ng mga tao pag wala kang ginagawang trabaho, kailangan mo mag-survive. Paano napanatili ninyo yung inyong, yung init ng pagtanggap sa inyo ng mga tao at yung visibility nyo syempre? Nag-start kasi yun parang, before kasi sa hashtag pa lang, si Zeus talaga yung body-body ko. Tapos si Nico kasi, close naman sa lahat si Nico. Yes. Pero kami ni Zeus yung tipong like lumalabas after Showtime. Kumbaga nagpupunta ako sa kanila, pupunta siya sa amin, tambay, ganyan. Kami ni Zeus, ganun Isa pang kami. negosyante yan si Sus. Ang taray nung ano niya, yung tongkatsuhan. Lekatsu. Oo, yes. Yan. Oo. Tapos si Nico, kasi nga dahil nakaka-jive namin, alam namin makulit si Nico. Nung parang may time lang, nung nagkakasabay kami lagi sa racket ni Zeus, gawa tayo video. Yung Yan. content. Mga reels. Content tayo, TikTok tayo, ganyan. Uh-huh. Ngayon, nakita namin pumapatok hanggang sa nakasama namin si Nico sa racket, tinry namin. Uh-huh. Tapos nag-boom. Sabi namin, parang meron na. May dating. Oo, tapos nagkaroon pa kami ng palabas kaming 3 na nasa Netflix yun eh. So, nung time na nakalaking kami, gawa lang kami ng gawa. Ng content. Contents. Ngayon, kada upload namin, laging nagba-viral. Yes. So sabi namin, ay maganda to. Ang tingin lang namin noon, parang makita ka lang ulit ng tao kasi nga wala ka sa mainstream. Wala sa TV, wala ka sa yes. TV. Ngayon, sabi ko, sige at least kita tayo sa social media. Pa-viral lang pa-viral. Tapos, wala pa halos 2 buwan, ang dami na nagbubook sa amin na parang mag-show. Sa iba't ibang lugar. Kasi kilala na hashtag kami. Oo. Tapos nakikita ng puro kalokohan. Tapos ngayon, hinahaluan namin yung kalokohan namin. Minsan magko-content kami, sayaw naman. Correct. Ngayon, nga pala, hashtag tong mga to. Totoo. Dancer. Kami. Marunong. Na, pwede ba kayong 3? Gusto namin kayo. Tapos, the way pa nila kami makita pag mag-uusap sa stage. Parang komedyante. So, nag-click. Tapos na yung mga video ng mga fans, nagba-viral sa TikTok. Actually. Tapos nakikita ng mga booker siguro or kung sino, eto, guess natin itong mga to. Yes. Yun, doon nag-start. O diba, in fairness, ikaw din talaga yung gagawa sa sarili mo para maging visible ka. Kasi kung yung katuwa-katuwaan videos nyo lang, diba, humantong sa punto na parang, ay, antaray, bumalik yung sigla ng mga racket. Diba? Hindi lang po hashtag, maraming artista, kaming lahat actually lahat. Nung nawala yung ABS-CBN talaga, parang kanya-kanya, 'di ba? Yung kanya-kanya kung paano ka makakapag-survive sa career mo, sa trabaho mo, ganyan. Grabe yung ginawa nung pandemya. Hindi lang po sa amin. I'm sure kayo rin po naranasan niyo po 'yun, 'di ba? Na biglang nawala ng trabaho, yung parang out of nowhere, bawal tayong lahat lumabas, ganyan. Pero syempre, thank you Lord na still 2026 we are still alive and kicking, 'di ba? Tapos ginagawa pa rin natin yung mga best natin. At marami ring kung may downside yung pandemya, marami ring mga malalaking bagay na nagbukas din na opportunity. Marami 'Di ba? Parang masasabi mo ba na nung after nito nung pandemic, after the pandemic, mas maraming blessings pang dumating sa iyo kaysa nung daily kang nasa Showtime noon? Oo, para sa akin kasi parang nung nawalan ng prangkisa tayo, 'di ba? Tapos wala kami kalagitnaan ng taping 'yun eh. Biglang nawala. Parang mag-iisip ka kung ano yung pwedeng gawin mo. Correct. Saan ba ako pupunta? Tapos wala kang sahod. Paano gagawin ko? Di ba? Parang doon para tayo na testing na, sige, diskarte ka. Parang matured ka na parang, back to zero ka nga. Sige nga, ngayon ka mag-isip kung anong diskarte mo. Oo. Parang yun yung ko nung pandemic. Sabi ko, pantay-pantay, lahat damay eh. Totoo. Di ba? Lahat tayo damay. Kaya sabi ko, okay lang din naman. Parang blessing din na para mag-reset ng ganun yung buhay ko. Kasi ako, na-scam pa ako nun eh. Actually, di ba? Magka-chat pa tayo nun sa scam. Na-scam ako nun Oo, nagpapahelp ka for DZMM noon. Yes, oo. Na-scam pa ako nun. Tapos, walang kita, wala Showtime. Sabi ko, patay, paano to? Doon nabuhay yung daman.
Kaya nagnegosyo. Oo, negosyo. Wow. Pandemic. Pinlano talaga namin. True. At di ba yung mga nakasama mo, yung pinsan mo talaga? Pinsan ko talaga. Dalawa kami. Sunod sa Correct. pool. So, ibig sabihin, no, isang patunay lang, hindi kailangan na maraming tao sa paligid Hindi, mo oo. para ma-achieve mo yung success. Pwede naman yung kung sino lang yung nandiyan talaga na alam mong sincero yung samahan. Isang tamang tao lang. Yes, Kaya tamang. niya na. Tamang tao is the exact term, 'di ba? Correctional, babaeng kriminal. Ayan, 'di ba? 'Di ba? Eh, syempre gusto ko malaman, kid, no? Nung nagsimula ka sa showbiz, 'di ba, everything changed. Yung life mo nagbago talaga and na nakita ka araw-araw sa Showtime. Yung hanggang ngayon, pinapasayaw sa inyong hashtag song, 'di ba, ganyan. Kamusta naman yung experience mo sa showbiz noon? Siyempre, bilang bago, bata. 14 ata ako nag-start Oo. Kay Mama O Oo. parang yung una, parang syempre na culture shock ka na parang ganito pala dito. Kumbaga, hindi naman sa pag-ano parang may, syempre kailangan mo sumipsip, 'di ba? May ganon, may Tsaka dapat sikat palakasan. ka, Oo. 'di ba? Kailangan magaling ka. Oo. Kailangan magaling ka pumiar, ganyan. Doon ako medyo na ano kasi Makisama. Kasi paano ako kumbaga mahihain ako sa tutusin lang Ngayon, parang nung umpisa, parang hindi ako mabate. Syempre, di ba, parang sakit yan pag kunyari sa mga Chismis yan. Yes, oo. Yung sa mga veteranong artista, di ba? Which matututunan mo siya as time goes by. Matutunan mo. Ngayon, syempre ako, sabi ko, nahiya ako. Mas nauna yung kabay, yung hiya mo Hindi ka babate, pero mali pala yun. Yes. Mali pala yun. Ngayon, may nagpagsabihan ako ni Mama Uno, dapat hindi ka ganun. Kasi, syempre, yung mga ganyan, nalaman, parang may nagsumbong kay Mama O na parang veterano na hindi ako binati na laga mo Talaga? Ganun. So, sino to? Charing! nag-start yun. Kaya sabi ko, mali yun. Kaya kahit anong hiya ko, lagi kong nakaganyan na agad. Hello po, nagpapakilala na ako po si Kid, ganito, ganyan. Yun. Tas oras, isa pa, oras. Kasi yung oras natin, kasi naabutan ko pa yung taping na hanggang madaling araw Nung wala pang Eddie Garcia Law. Yes. Yung grabe yung taping, parang 5 a.m. ka mapapack up. Darating ka doon ng 6 6 a.m. tapos 5 a.m. Next day ka na pa. Oo, ganun. Abutan ko din yan sa pangako sa'yo. 2:00 pa lang, buwabiyahe na kayo pa Zambales, tapos uuwi ako the next day na. Ganun. Oo. Hindi nagre-reklamo pinagkikwentuhan lang po. Oo, yung oras mo, di ba? Yung parang once na, kunyari may serie ka, kunyari, MWF, within 6 months, i-block up mo lahat yan sa amin. Bawal ka tumanggap Ganun. ng racket yun, yes. Diba? Tsaka pag, ang hirap yung magpaalam. Totoo. Paano pagra-racket ka? Totoo. Diba? May showtime pa nun, everyday kami. Oo. Ngayon, may nagkakatampuhan pa. Hindi ka na pumapasok sa showtime Kaya bugbog ka talaga. Totoo. MWF, may serie ka, tas kailangan the next day, imbes na ipahinga mo, kailangan mo ipasok. Pero dahil nga, kabataan yun, kailangan talaga. Kaya, tsaka nagpapalakas ka pa sa showbiz nun Yes, ganun. totoo. Totoo po yung experiences na kwento ni Kid, promise. Alam mo, di ba, minsan nga pagka pinag-uusapan, maraming mga bagets sa TikTok na hindi nila naiintindihan or kahit hindi bata, hindi nila naiintindihan yung sinasabi ng mga artista na kailangan mo laging mag-hi, hello, kailangan mo talaga, tinuturo talaga siya ng manager. Tinuturo talaga siya. And at the same time, hindi kasi siya parehas sa ibang trabaho Halimbawa, kung nagkatrabaho ka sa BPO, hindi naman kailangan na bumati ka, pero 'di ba, kailangan mo mag-pay respect sa kaharap mo, or sabi nga nila, ang simpleng pagngiti mo lamang sa nakakasalubong mo ay minsan malaking tulong or malaking bagay yun para sa iba. Sa showbiz kasi talaga kailangan mo. Kailangan talaga dahil natatandaan siya ng mga veterano. Na parang ito yung hindi mo tapos pag-uusapan yan. Chismis. Ang ending, hindi ka na masasama sa show. Tama. Diba? Totoo. Hindi ka na masasama sa show kasi nga kumalat na sa lahat na parang ang term kagad, attitude yan. Ganon, di ba? Ganon talaga yung term dyan. Tapos dati, kapag ka nag-no ka sa isang bagay, may inquiry nag-no ka, tapos hindi nila gets yung, syempre sunod-sunod yung segue mo. Once pala pag umuo ka sa isang assignment or sa isang project, dapat pala yung commitment mo nandun talaga. Pumunta ka talaga. Syempre nung bata tayo, hindi natin naiintindihan. Hindi pa. Parang feeling natin, kung saan po may racket, game po ako. Kung hanggat kaya pong isegue, isi-segue ko po siya. Pero hindi pala ganun. Kasi nga, ginto, bina-value ng bonggang-bongga yung oras. Oras. Syempre nung time na nagsisimula naman lahat ng mga bata or like
like kami noon, nung time na yun, parang, G lang kung anong pwede, kung anong gawin. Minsan nga, di ba, ang daming mga, hindi po may mga libre kaming mga tinatanggap. Kasi part of the contract yun, na kunyari, yung mga promo guestings, yung mga ganyan, para dun sa pelikula mo. Kasi, dati nga isipin mo, di ba, parang, kasi kasama talaga to kasi kailangan mong ilako. Which si Meme Vice, sa kanya ko naman natutunan yun. Na siya nga Vice ganda na, di ba? Pag MMFF, talagang may inaalat siya, walang pagpapasko, walang New Year, nilalako talaga niya yung pelikula niya kasi kailangan niyang ibenta para mapanood. Which ganun naman talaga yung practice dapat, di ba? Pero kasi dati, di ba, kunyari, may nag-inquire sa'yo, kunyari ngayong araw, tapos may promo pala kay Jaiho, tapos naka-oo ka kay Jaiho. Kung mga bago-baguhan ka tapos tinanggihan mo yun, yung parang Chismis ka yan. Yun! Yari ka dyan, di Totoo, ba? chismis yun na parang, ay, sino tong hindi dumating? Yung mga ganyan. Agad-agad ganyan. But in all fairness naman, lahat yan, napagdaanan at natutunan natin, di ba? Ang bongga lang na napag-uusapan siya ngayon. Kasi nung kung bata-bata tayo, wala naman tayong paki. Wala. Di ba? Wala naman tayong paki talaga. Pero ngayon, nag-iba na talaga. Iba na, Na parang ang goal na natin is Tsaka respeto na din. Actually, totoo. Yun talaga Malaking bagay. Respeto mo sa kapwa-artista mo, di ba? Totoo. Truly, ganyan. May na-experience ka na bukod doon sa nagsumbong kay Papa O, Meron. na without naming names, ayan, ano yung pinaka-grabe na experience mo na parang hindi naman ganun yung nangyari pero yung kwento, iba. Oo, sa akin, sa Showtime kasi, di ba, dahil everyday. Ngayon, pumapasok ko kasi ako, walking lang ako kasi dyan lang ako sa El Jardín. Lahat tayo, malapit ang kondo sa ABS. Lahat artista tayo dyan. Walking distance talaga parang 5 minutes lang. Tapos dadaan pa ako dyan sa audience entrance mismo sa nakapila yung mga audience. Ngayon, pagpapasok ko, naka-hoodie, tapos naka-headset. Tapos ganyan, lakad ka lang, dire-diretso, papakita mo lang ID mo. Ngayon, parang may isang din yun parang sa media siya Press siya. Ngayon ako, morning, syempre, the usual, 6:30, papasok ka na, gano'n. Naka-headset ako, parang, kid, gumano. Pero kilala ko siya na nakakabatian ko na noon pa. Ngayon, ako, gano'n, dire-diretso ako. Biglang, parang, after showtime, binablind item na ako sa Twitter. Parang may chismis na sa akin. Sabi ko, sino to? Tapos yung chinek ko, ay, sabi ko siya. Ngayon, chinat ko agad. Hindi ko daw siya pinansin. Tinatawag niya daw ako. Talaga? Naka-headset ako. Hindi ko naman din siya nakita. Nakayuko ako, naka-headset. Yung pala, tinatawag niya ako. Kid. Siguro, ang sa POV niya, hindi ako pinapansin ito. Hindi ka magmumura. Oo, di ba? Alive tayo, kid. Ganon. Sorry. Ganon. Pasensya na po. Nadala lang po ang magkaibigang nagkukwentuhan. Sorry po, ayan. So yun, di ko siya napansin. Tapos parang, ang tagal nun. Hanggang sa, parang nagkita na lang kami. Nag-sorry ka? Nag-sorry na ako talaga. Pero naapektuhan ka pag ganyan? Yung kasi kilala ko siya Alam niya din naman na hindi ako ganun Oo, correct. Ngayon, nung niya sa akin, sige, wala na yun. Pero, ando pa rin yung post niya. Nasa blind item ka Tas pa rin. meron pa, isa pa, ay wag na, di ko na pangalanan. Wag mo pangalanan. Oo. Kilala mo yun. Super. Oo, kasi pa sa akin yun sa TV5 din pa nun Okay. Nung nakita ko siya nung huli. So, Patay yun ang Malaysia una. naman ako. Ito naman, pangalawa, ganun din, di rin pagpansin. Hindi naman. Siya, kilala ko siya, pero ini-issue niya lang ako ng kung ano-ano. May jowa daw ako na ganyan. Na Becky. Oo, na ganito. Kilala mo ako, ba't mo ko ini-issue na ganyan? Alam ko, nandun ka Sa show na yun? Oo! Wait lang. Yung dati kong show? Oo! Marites University? Oo! Talaga? Ako yun Sino? Sabi ko, Talaga? Alam ko, nandun ka nun pero hindi ko tanda kasi hindi namin alam talaga kung sino yung baon nila. Totoo. Oo, hindi ka namin nun. alam kung sino yung, kunyari, 4 kami dun sa show. Sa Marites University po. Basta bahala na po kayo. Ang ganap po doon, hindi namin pinag-uusapan yung baon namin na blind item. On the spot? On the spot. Hindi. Sasabihin lang yung title. Tapos, on the spot sa reaction namin. Real talaga. Ayun. So, hindi ko alam na ikaw yung sinasabi niya. Nahulaan ba namin? Hindi ko na Anong clue niya? Galing sa sikat na grupo ng Noontime. Long hair. Isa lang naman long hair. Na long hair. Ako lang yun. Ako lang
lang yun. Sabi ko. Oo. Pero wala. Sabi ko, Pero hindi ako yun, ah. Hindi ka. Oo. Kasi alam ko pag mga kaibigan ko tsaka mga naka-naka ko, parang hindi ko na blind item eh. Alam ko ganun eh. Parang ikaw pa nga nagtatanong, sino? Kilala ko yan. Kilala ko yung grupo na yan. Oo, totoo. Yes. Kasi hindi talaga namin alam kung sino yung binablind item talaga. Alam mo, in fairness, ngayon na pinag-uusapan na coming from the mouth of artista talaga. Syempre, ginagawa ko yun sa ibang mga programa. Halimbawa, inirequest siya. Alam mo, dati nga sabi ko, hindi ko naman alam na may impact siya. Kasi feeling ko, bata pala ako, napapanood ko na si Kuya Oj Diaz, si Papa Oji, napapanood ko na yung mga mentors ko na ginagawa nila yun. Ang pinagkaiba lang kasi ngayon, may Twitter na nga. May iba. Twitter na, may TikTok na, may Reddit na. Though sa Reddit, hindi ako talaga fan of reading. Hindi ako maalam magbasa-basa. Parang naririnig ko lang yung Reddit, ganyan. And in fairness, nakakatawa pala kasi nga, apektado kayo. Hindi, kasi kumbaga, meron naman kasi yung iba, parang titirahin ka sa mga ganyan-ganyan lang, pero hindi nagva-viral. Pero meron pag nag-viral. Pero may nag-viral, makikita mo kahit wala kang intention na i-search, makikita mo na lang, ang dami na nagtatag sa'yo. Actually, yun yung problema. Yun yung problema. Ayan, abuti na banggit mo. Feeling ko, yun yung problema. Kasi halimbawa, kung kunyari, hindi ikaw, halimbawa yung last time na may guessing ako sa GMA na nag-trending, tapos nakakatawa, hindi naman yun yung tinutukoy, tinatag nila yung artista. So syempre for sure, nababasa yun ng artista, tapos yung artista mag-chat sa akin, tatawag sa akin, ako ba to? Bakla hindi talaga. O tapos ang ending, wag mo naman pansinin kasi nga, 'di ba? Sabi ko, di ba hindi naman sa akin ng production. But anyways, that's part of entertainment, 'di ba? Meron yung nasaktan ka, na hurt ka talaga na pa. Kasi for sure yan, pwede mong tawanan eh. Pag dinadamay ng pamilya ko, doon ako nainis. Lahat naman, actually. Pag pamilya ko na hindi dinadamay, parang like meron yung parang family picture. Mali-mali pa nga yung poster. Parang daming account lang naman. Kaso ang problema, sa barangay namin pinopost. Ha? Sa barangay lang namin. Ano ba yun? Sabi ko, sino ba to? Parang ang inaano niya pa, parang yung scholar kasi ako sa Jensen eh. Yes. Ngayon may family na nagpa-aral sa akin sa Jensen. Ngayon, nung gumraduate ako, punta ako doon, picture ako doon kasama nung pamilya. Mag-asawa, tapos si Ate Jen, picture kami. Tapos parang sinabi ko, pamilya, yung caption ko, ganyan. Ngayon, pinopost niya yun na yun daw yung nanay ko. So sabi ko, ano to? Fake news to, yes. Kung ano lang ay, yun naman, ang hindi maganda, 'di ba? Yung kailangan dapat, kapag once na nag-post ka, or once na nag-broadcast ka, dapat, facts, 'di ba? Hindi pwedeng putyo-putyo lang yung chika mo na kung ano lang nakita mo, kung ano yung pinaniniwalaan mo sa sarili mo. Wag naman ganun kasi it can ruin someone's life talaga, 'di ba? Tsaka ang mahirap kasi minsan pag artista ka, pagka sumagot ka, 'di ba? Mali ka pa din. O kaya dead ba ka na mas lang. okay na dead man na lang, 'di ba? Ganyan. Pero natuturo din 'di ba ng lalo na sa akin ni Mama O. Ang number 1 na turo niya sa akin, pag may issue na ganito tas kasama ka, una-una mong gawin, huwag kang magbabasa. Actually. Huwag mong babasahin kahit ano. Yeah, same. Kahit nung hashtag kami, sa akin nakadelete ang Twitter nun eh. Talaga? May time na dinelete, lalo na yung parang nag-release kami ng song about sa K-pop. Yun yung time na parang ang mga Pinoy grabe sa K-pop eh. Oo, hindi pa sila bukas sa idea na meron na tayong P-pop, ganyan. Ngayon, binash kami ng todo yung music namin. Dinelete namin yung mga yung Twitter nyo. Twitter ko, dinelete ko. Oh, in fairness. 'Di ba? Yun ang mga masarap na pagkwentuhan. Pero syempre, ang maganda diyan, lahat ng mga natutunan mo, baon-baon mo hanggang ngayon. 'Di ba? And totoo yung it will make you stronger. And yung parang alam mo na pagka hindi totoo, dead ma. Hindi naman totoo 'yan, 'di ba? Mas kilala mo yung sarili mo, 'di ba? Ganyan. Ngayon syempre, ngayon viva ka na? Hindi. Ano na? Sino na gumasya? Papao pa rin? No. Tapos na contract ko kay Mama ko, 10 taon eh. Talaga? Ate ko na lang. Ang nag-manage sa'yo? Ate ko. Parang freelance, ganyan. Marami nga pong nagganon talaga sa totoong Kasi 10 buhay. taon, day. Alam mo na yan. Totoo. Alam mo na yung pasikot-sikot yan. Pero iba pa rin Yes. naman pag may network Pag may talaga. someone din. Hindi, tsaka ang importante, di ba, never ever burn bridge sa mga taong nandiyan dyan nung panahon na nagsisimula ka. Kaya kami ni Mama O hanggang ngayon, Friends. ang namin. Ang relationship. namin. Gabi rin tulong niya sa'yo ng pandemic, ha? Sobra. Yung sa mga podcast, Oh, di ba? Yung sa mga vlogs and vlogs, everything. Para, yun nga, visibility. Now, meron kang Drag Me Daddy. Drag Me Daddy. Oo, kasama mo dito si
si Lady Gagita, si Mua Dayaw. Mua Dayaw. Tapos, written and directed by Direk Daryl Yap. Tapos, ako, yan, ang bida. May tanong ako. Yan, nabanggit si Direk Daryl Yap. Oo. 'Di ba? Eto, kwentuhan lang naman. Aminin naman natin, 'di ba, si Direk Daryl Yap is very siya, parang related to political posts sa mga ginagawa niya. Lagi siyang nai-issue, lagi siyang nababash kasi nga masyadong matapang at mapangahas ang kanyang way of pagsalita nung stand niya sa gobyerno natin, 'di ba? Tapos 'di ba kayo din, like nakikita rin kayo na meron kayo with Senator Amy, yung mga may ganyang eksena. Grabe bashing niyo dun for Sobra. sure. Oo. Sobra. Kasi, Pero paano nyo tinitake yung mga ganyan? Kasi syempre, iba pag may hinaluan ng political, I wanna hear it directly straight from your heart. nung una pa lang talaga, parang alam na namin. Na darating sa Darating ganon. na sa point na, lalo na kasi nung yung movie namin nila, Zeus Nico, ako, kay Direk din yun. Ngayon, dun pa lang medyo nagkaka-bash-bash na. Pero kami, trabaho naman kasi kami talaga eh. Ngayon, nung nakapag-racket-racket nga kami kay Senator Amy noon, dun mas lumala. Yung bashing. Oo, kasi nga, bakit nyo inaano yan? Eh, di ba dapat ganito? Oo. Eh, syempre, kami na lang kami tatlo yung parang nag-usap-usap. At nagko-comfort Oo, sa isa't comfort na isa. siya. Oo. Kaya na, trabaho naman to, pare, ganito, ganyan. Actually, Sa madaling salita, deadma talaga kami. Kumbaga, kung saan may trabaho, Trabaho naman nagiging talaga. practical. Di ba? tama. Nagiging pero actually, di ba, ang hirap niya, ang tapang nyo ha. Kasi hindi lahat na artista tatanggap. Oo, hindi lahat. Lalo na yung kung ang mga pangalan na involved doon talaga, yung mga may ingay na Mainit. pangalan, di ba? Oo, Mainit mainit. talaga. Oo. Like, paano yan, di ba? Friends pa kayo with, of course, sila Meme Vi, sila ganyan. Hindi nyo ever napag-usapan? Wala. Hindi Or naman. gets naman ni Meme na they need to work, trabaho yan, Ay, ganyan. maganda sa mga kaibigan mo talaga. Tunay na kaibigan, alam yes. Nila, hindi, trabaho yan, alam nila. Pero nga, kaso yung mga tao online, di ba, makikita na, ay, supporter ng ganito, ganyan. Lalo na sa X na account, na app, di ba? Actually, sa TikTok meron na din eh. O, di ba? Grabe. Marami na din, oo. Wala naman ako para ano din sa nila, bayaan ko na lang sila. Totoo. Kasi ang importante, 'di ba, yung nagkatrabaho ka. Sa trabaho. 'Di ba? Actually, sasabihin nila dati na experience ko rin 'yan eh. Yung trabaho, yung pinapakain mo sa pamilya mo, lagi may ganun. Yung pinapakain mo sa pamilya mo galing sa sa maling paniniwala. Lagi mga ganyan. Binubusog mo yung nanay at tatay mo, mga kapatid mo, kamag-anak mo dahil baliko ang paniniwala mo. Pero parang sa isip ko, nung time na yun, wala talagang ibang offer. Yun talaga yung meron eh. Yun talaga. Anong gagawin ko sabihin na natin, 'di ba, bukod sa kung malaki man, diswerte. Kung sakto lang, at least tuloy-tuloy yung trabaho, 'di ba? Bakit pagka pinaniwalaan ko ba kayong lahat na nagko-comment dyan sa comment section? Mababayaran nyo ba yung bill namin sa Meralco? Pag naputulan naman kami, hindi naman kayo ang iiyak ka. Hindi naman kayo magbabayad. Di ba? Hindi naman kayo ang iiyak ka magbabayad, di ba? Opo. Alam mo, natutunan ko din talaga, you need to mind your own business talaga. At syempre, dahil nga open book ang pagiging artista, lahat talaga prone tayo sa... Bawat galaw mo, meron talaga masasabi yung tao. May kasama ka nga lang na Becky, jowa mo na eh. Yun. Di ba? Sabi nga nila, maganda o pangit man ang gawin mo, may nasasabi ang tao. Actually. Maging mabait ka, may nasasabi sila. Kahit Diba? nga maging mabuti ka nang maganda lahat, mabuting gawin mo every single day. Isa lang na pagkakamali mo, yan ang tinitingnan at yan ang inaabangan sa'yo ng tao. Hindi ko alam na bakit parang dito talaga, usong-uso yung ganyan, no? Yung pinipili, yung mas gusto nila na bumabagsak yung mga tao. Totoo. Tapos ang ending, next na naman, minsan nga na-stress ako dun sa yung year, yung sa calendar, kung sino nag-trending ng January. Ay, oo, yung may parang bida nitong month na to. Oo, nung month na to. Dati, syempre, to be honest and being transparent for conversational purposes, nakakatuwa naman talaga. Di ba, minsan na parang, bilang bata, natutuwa na aaliw ako. Pero dumarating sa point na parang feeling sabi ko, pero hindi natin alam yung struggles ng mga tao na baka may nagkamali sila ng unintentional naman or nasabi nila yan kasi yun yung bugso talaga ng damdamin. Alam mo, kaya dumating sa punto na 'di ba, based on sa survey and everything, mas marami nang nagdi-detach sa social media nowadays. Ako, logi. Like ako din, na lang, for work purposes na work lang. na lang. Na yung Instagram mo, yung Twitter mo, yung Facebook mo, kailangan lang laging may update, may post. Kasi nga, for the visibility. Tsaka artista ka. Dahil nga artista ka, kailangan kasi siya part of the job. Pero mas okay talaga yung you have people within the circle, your circle,
na ang pinag-uusapan nyo nga ay yung about sa future, about sa Future, ikagaganda, ganyan, oo. Ano tong Drag Me Daddy? Kasi di ba may ibang connotation yung daddy. Di ba? May ibang connotation daddy. Di ba? Daddy. Yes, oo. You know, Drag Me Daddy, yes. Di ba? May ibang connotation na kapag daddy, I love it. Ganyan, mga ganyan. Hindi, Ano to? sa madaling salita, pwede ko ba sabihin na yung plot twist, pwede ba? Wag ko sabihin. Baka ma-spoil. Mas-spoil. Kasi, di ba, alam mo yung nagka-time sa social media na parang naging issue ang pagiging katulad ko, Nico Zeus ako. Then may ibang content creators Gets, oo. Yung nagbabakla-baklaan. Yan, Yun. oo. Parang naging issue siya, di ba? Ngayon parang may nag-post na about na i-cancel nyo to si mga yung mga nagaganyan-ganyan. Kasi parang ginagawa nilang katatawanan yung ganito-ganyan. Parang somehow, ganito yung kwento nito. Parang dinefend namin yung issue na ganon. Kaya pag pinanood mo yung Drag Me Daddy, magigets mo rin eh. Kumbaga, gagawin mo lahat eh. Sa pamilya mo, may mapakain ka, gagawin mo lahat. Lalong-lalo na kung may anak ka. Yes. Diba? Gagawin mo lahat. Magtatrabaho ka ng kung ano yung ma-offer sa'yo. 'Di ba? Para pambili ng diaper, pambili ng gatas, para mabuhay mo yung isang tao. Isang tao. 'Di ba? Lalo na kung mahal mo yung taong 'yon. Totoo. 'Di ba? Gagawin mo ang lahat. 'Di ba? Yun yung sinasabi minsan sa buhay, kahit ano ilalaban or susuungin. 'Di ba? Makapag-provide lang for the Provide family. lang. Na pero syempre 'di ba? Gusto ko rin namang sabihin at ipaalala na wag namang humantong sa mga maling gawain. Huwag lang yung mali talaga. Oo, yung talagang mang-hold up ka na ng mga Oo, gasolinahan. Wag yun. Mali na oo. yun. Mga hold up ka ng gasolinahan, Nasa tama jewelry. pa rin. Yung kind of paano yung parang wala kang ibang tinatapakang Kaya tao. tapakan tao. Diba? As long na malinis talaga. Diba? Yun ang pinaka-ano ng Drag Me Daddy. Yan. Kailan to palabas? Actually, ano na, Series ba to? vertical series. Wow. Vertical series siya with 20 episodes. Viva One Movie Box? Yeah, Viva One Movie Box. Tama, Viva diba? Movie Box. Iba yung Viva One. Viva Tama. Movie May Viva Max, may Viva One, may Viva Movie Box. Yun yung mga vertical series. Tari, lead ka. Yeah. Bongga. Kasi di ba nagka-time ako sa Showtime na yung sa anniversary, yung nag-ano kami nila Kuya Jong, kami magkakalaban nila Nico. Yes. Yung parang, anong tawag dito? Segment yun, yung puro gay kami, naka-makeup kami. Aha. Miss Q&A, yun. So yun, yung para siguro, nakita nila na, oy, pwede to si Kid mag-drag queen. Blandina ka. Blandina. Parang alam ko judge ako no, kasama si Nicole Cordobes at Parang ito ka nga. Oo, Nicole Cordobes sa Ryan Bang. Oo. Di ba parang yun yung tinitiping natin kapag magbabakasyon na. Magbabakasyon na. Di ba magbabakasyon na yan. Okay, invite mo silang lahat dahil ang bilis ng oras pero ang dami natin na pagkwentuhan. 4:01 na po mga ka-vibes. So ayun, guys, please do watch Drag Me Daddy sa Viva Movie Box, written and directed by Direk Daryl Yap. Ako po dito ay si Orisa Sativa. Ako po ang bida dito. Kasama ko si Lady Gagita at si Mua Dayaw. So please do watch po. Maganda po yan. Thank you. Oo. Abangan nyo po yan ha. Mag-download na po kayo. Alam ko, tama ba? Ganun pa rin yung price? 169. Dati kasi medyo nung nil-launch pa lang 140 plus 120. Pero ngayon 169 na po. Yes. May Aiko Melendez na kasi syempre, di ba? Iba na din naman talaga. Palaki na may mga Meg Imperial na, di ba? In fairness. Ayan. So, kid, invite mo silang lahat na mag-support sa business mo sa Daman, sa Drag Me Daddy, at sa iba mo pang ganap. Go, take it away. Ayun, please do follow me sa social media ko sa Instagram, #kids, sa Facebook, Kid Yambao, and then sa TikTok, Kid Yambao. Tapos, ayan, itry nyo yung Daman Perfume. Ako ang may-ari niyan. Wow. Promise, sabi nga ni Jayo, siya, nagulat ako. Kanina Actually, sinabi niya, totoo. bumibili pala siya, Totoo. nagulat ako eh. So, ayan, Daman PH sa .com. Yan. Meron kami Lazada, TikTok, Shopee, lahat. Bongga. Yan. Maraming salamat. Nag-enjoy ako sa chikahan. Ako nga rin eh. Parang ang sarap tagalan, no? Diba? Parang, ang dami natin na pagkwentuhan. Ang bilis. At ang bilis, diba? Maulan, mag-ingat. May susunod ka pang guesting. Opo. Meron pa? Meron pa naman. May takbo pa ulit? Meron pa. Okay. Ingat kayo. Thank and you. maraming salamat sa lahat ng mga tumutok, sa lahat ng mga nakinig. Siyempre, ito po ang Banana Crew, the home of the stars. Sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes.
Ang lupet!